Praise. Ayan. Muli mapagpalang umaga ho sa bawat isa at sa mga kapatiran din po natin na nakatutok via Facebook Live. Sama po kayo dako ng mundo naroroon. Nawa, nasa maayos po yung kalagayan at patuloy po na darama ang pagsama ng ating pong Diyos na buhay. Ang hirap po gumising ngayong umaga, no? Malamig ang panahon, umuulan. Yan, at, pero salamat sa Diyos, gaya nga na sinabi ng ating pong song leader kanina, tayo po yung mga mananagumpay dahil napaglabanan ho natin yung katamaran ng ating katawang panlupa. At tayo po talagang naririto sa bahay-sambahan at tayo po ay nagkasama-sama upang patuloy po na mag-aral ng kanya pong salita. So, salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito, no, na yung bagyo po ay hindi talaga totally na naglandfall sa bansa po natin, but even though na hindi siya talaga directly na naglandfall sa bansa natin, but still naramdaman po natin yung kanyang epekto. So ganoon po kalakas yung nangyari pong bagyo. Pero gayon pa man, salamat po sa Panginoon sa kanya pong protection po sa atin. So ayan, ano? Sige po, tayo po ngayon ay mag-aaral po ng salita ng Diyos, mga kapatid, at alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay excited sa umaga pong ito sa kung ano man po yung ating pong mensahe na pag-uusapan, sapagkat ito pong ating pong mensahe ay malaki po ang kinalaman po nito sa mga susunod po natin na mga araw ng ating pong buhay. Ano po? Ang Sunday service po ay tila ba isa itong charging station, ano po? Because we don't know kung ano po yung mga mai-encounter po natin sa mga susunod na mga araw. Maybe some of us is makaka-encounter ng mga challenges, mga trials. So, mas mainam po na kung saan tayo po talagang kumbaga mag-charge sa oras po na ito. Kumbaga mag-ipon na po tayo ng lakas, ng kalakasang spiritual. O para sa ganun, ano man po yung ating po ma-encounter sa mga susunod na mga araw, alam po natin na tayo po ay magiging mananagumpay dahil po sa kalakasan na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon sa umaga pong ito. Hindi ko maiwasan na hindi ma-share na itong week na is very exhausted talaga. Sabihin na natin na mahirap no yung amin pong na-encounter sapagkat una sa lahat, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa magandang bagay na ginagawa po ng Panginoon sa church po natin sa Batangas. Last Sunday po is naroroon po tayo at nabigyan po ng pribilehiyo na makapag-share ng Word of God sa mga kapatiran po natin, and then glory to God sapagkat marami po tayong mga kapatiran po doon na nagpapatuloy. Nung last time na pumunta po ako doon is month ng November last year. So, nung time po na iyon, talagang ilan-ilan lamang po yung mga member po natin. Ano? Pero nung Sunday po, talagang puno po yung simbahan doon. No? Kasama ko si Brother Juban at talaga namang sabi ko, luluubin ng Panginoon, another 1 year, baka lumipat na po sila Pastor Marion sa church na iyon sapagkat hindi naman po siya kalakihan. Siguro nagre-range po yung place po niya ng mga kaya po accommodate po ng mga 40 to 50 po na katao. Pero nung Sunday, talaga namang lahat po ng upuan po doon is occupied. So salamat po sa Panginoon sa patuloy po niyang pagsama sa ministry po natin sa Batangas. So nung kami po umuwi, Monday, so kumbaga Monday na Monday naka-encounter kami ng challenge sapagkat nung umuwi nga kami, pagod nung Sunday, hindi nung Monday, chinek ko yung aking motor, nawala yung aking plaka sa motor. So alam nyo naman po na kung saan nangyayari po sa kasalukuyan sa bansa po natin na marami po mga krimen ang nangyayari, mga riding in tandem. So yung aking pong plaka ay pwede pong magamit po sa krimen. So yung buong maghapon po ng Monday, tapos Tuesday, talaga naman kami po busy sa pagpunta ng police, HPG, LTO, barangay, marami po kami mga talagang, kumbaga salamat sa Panginoon sapagkat yung overwhelming joy na na-experience po namin sa pagpunta po sa Batangas ay hindi po, hindi po ito natangay po ng enemy dahil po sa na-experience po namin nung Monday nga po, no? But anyway, so, salamat po sa Panginoon. Yun po yung sinasabi ko na hindi po natin alam kung ano yung mga may encounter po natin na challenge and trials for the whole week. Pero talagang kailangan po na tayo po ay mag-charge spiritual upang sa ganun hindi po manakaw ng diablo yung tagumpay na nagbumula po sa Panginoon. So, sige po, bago ho tayo manalangin, atin po munang basahin yung ating pong tekstong pag-aaralan sa umaga pong ito sa book po ng Leviticus, chapter 26, verse 6 to 13.
Leviticus 26, verse 6 to 13. So sabi po dito sa wikang Tagalog, maghahari ang kapayapaan sa buong lupain at walang gagambala sa inyo. Palalayasin ko ang mababangis na hayop at wala ng dirigma sa inyo. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin, ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong ani. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Tayo po'y saglit na manalangin. Mapagpala at mahabagin namin Diyos, kami po'y minsan pa na dumudulog sa iyo pong harapan. At amin po'y pinagpapasalamat ang tagpong ito, O Diyos, na kami, O Diyos, ay nagkasama-sama upang patuloy, Panginoon, na pag-aralan ang iyo pong salita upang ang bawat isa sa amin ay magtamo ng kalakasan na nagmumula po sa inyo. Hayaan niyo po, Panginoon, na mabuksan ang aming pong puso't isipan. Magsaysay po kayo, Panginoon, sa paraan na mauunawaan po namin, Panginoon. Hayaan mo na ang banal mong Espiritu ang siyang maging tagapangunan namin sa pag-aaral na ito, sapagkat liban ang banal mong Espiritu ang siyang kasama namin, hindi po namin mauunawaan, O Diyos, ang iyo pong mensahe. Kung kaya naman, God, sa oras na ito, patuloy niyo po kami, Lord God, na pagpalain, samahan at patuloy na palakasin sa pamamagitan, Lord God, ng iyo pong salita. Muli, amin pong pinagpapasalamat ang lahat ng ito. Ito ang aming samot panalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ang ating pong pag-uusapan sa oras po na ito, pinamagatan po natin, Victory through Obedience. Victory through Obedience. Pag binasa po natin yung Book of Leviticus, napakarami pong mga law, mga ceremonial law, yung ating pong mababasa po dito. So, very specific yung Leviticus kung paano yung paraan ng pagsamba sa Old Testament. It is very important, mga kapatid, sapagkat ng panahon na iyon kung bakit na-establish po yung batas upang nang sa ganun meron pong maging guidelines ang mga Israelites people. So if you remember, napag-usapan na rin po natin, isa sa mga preaching ko po dito sa ating pong church, yung hidden secret of the law. Yung po yung pamagat ko noon na kung saan ang batas po ng Diyos ay hindi po ito para sa ikasasama natin, bagkos ito po'y protection at daan ng pagpapala po natin. So ngayong umaga pong ito, sa book ng Leviticus, pag-uusapan po natin sa chapter 26, kung paano po tayo magiging mananagumpay, mga kapatid. Kung paano po natin makakamit yung pagpapala. Ano po? Kung paano po ang isang pong lingkod ng Diyos o ang mga anak ng Diyos ay makakaranas po ng tagumpay sa kanya pong buhay. I still believe we as a Christian, create tayo ng Panginoon bilang isang mananagumpay. Yun ba ang nakikita mo sa iyong sarili? Yeah, that's true. Remember this, na namatay si Jesus Christ para sa iyo. Okay? So, tayo po ay nilikha ng Diyos para maging mananagumpay. Sinave tayo ng Panginoon mula po sa isang bingit ng kamatayan upang nang sa ganun matamasa po natin yung kanya pong pagpapala. At sa book po ng Leviticus, kung ating pong babasahin from chapter 1 hanggang sa mga remaining chapter po, doon po in-specific po doon kung paano ang bayan ng Diyos, ang mga Israelites people, ay magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon by doing this, by doing that. So napakarami po yan, mga kapatid. But I would like to focus yung topic po natin dito sa book po ng Leviticus chapter 26. Because this is the kumbaga ito yung pinaka-conclusion doon po sa book po na ito. Dito po natin mababasa kapag sinunod mo yung utos ng Diyos, ito ang mangyayari sa iyo. Kapag binaliwala mo yung utos ng Panginoon, ito ang mangyayari sa iyo. Okay? So, yan po yung nilalaman po ng book of Leviticus. Many of us do not understand the importance of obeying God's commandments. Often, it seems like we struggle and feel burdened by obedience.
But that is not how we should think. Instead, we should focus on its benefits. Okay? Lagi po tayong tumingin sa ano po yung magiging benepisyo nito, yung sinasabi ng Diyos. Kasi kapag tinignan po natin literally, yung mga bagay na sinasabi sa Bible, at tapos kikiling ka sa makalaman mong desire, sa fleshly desire na meron ka kapatid, para sa iyo, ang command ng Panginoon ay nakakabagot, nakakayamot, at napakahirap sundin. Ganun na mafe-feel ng isang tao. Pero kapag tinignan mo, ano bang benepisyo nito sa akin? Di ba minsan may mga utos yung, let's say, sa mga kabataan, ano? May mga utos minsan ng mga magulang na hindi natin naiintindihan kasi napangungunahan ka ng pagmamaktol. Pero kapag tinignan mo at inusisa mo, bakit pa pinapagawa sa akin ni nanay ito, ni tatay ito? Makikita mo yung ganda ng benepisyo sa sarili mo at para sa iyo pala kung bakit niya ibinibigay yung utos na ito. Ngayon, ganoon din naman sa buhay natin mga kapatid. Kapag mag-focus ka kung bakit anong reason kung bakit sinabi ni Lord yung mga bagay na ito, it's simply because gusto niya na maging victorious ka. Gusto niya na kung saan pagpalain ka ng Panginoon. Tayo gusto natin pagpalain tayo ni Lord, pero sa usapan na ng pagsunod sa pinapagawa niya, medyo doon tayo nagkukulang. Tama po ba? Pag pinag-uusapan yung blessing, amen! Pero pag sinabi ni Lord, ito ang gawin mo para pagpalain ka, medyo nalulungkot tayo kasi aminado tayo dahil nga sa meron pang nananatili sa buhay natin, sa sarili natin, na makalaman, meaning fleshly desire, nahihirapan tayo na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero hindi dapat ganoon ang mangyari sa bawat isa sa atin. So dito, sa chapter 26, verse 6 to 13, atin pong hihimayin dito yung sinasabi po na salita ng Diyos upang makita po natin kung ano-ano yung mga pagpapala na po pwede po nating tamasahin sa pamamagitan po ng pagsunod sa pinapagawa ng Panginoon, no? Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya pong kalooban. Teaching point number 1 po natin, nasabi po dito, victory over the enemy. Yung isa po ito sa mga pangako ng Diyos na Kanya pong binitawan dito po sa chapter 26 ng Book of Leviticus. Sabi dito sa verse 7 to 8, matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. So, try to imagine, how come na kayang talunin daw yung 5, okay, na makikipaglaban daw po sa 100 kaaway. Parang 5:100 ang labanan. Tapos kapag daw po makipaglaban daw po ang 100 Israelita sa 1,000 kaaway, kaya daw po nila itong lupigin. So, alam naman natin in reality, di ba, parang napakahirap na tanggapin, uunawain, kaya pa talaga ang 5 na makikipag-away laban ng 100, kaya pa talaga nilang manalo. Pero sinabi ng Word of God to. Sinabi ng isa sa mga pangako ng Diyos sa Israelites people and even to us nowadays in another form na kapag tayo daw po'y humarap, okay, sa napakaraming kalaban, magagawa daw po nating gapiin ang mga ito. At alam niyo po, the promise of God are not exaggerated. Baka sabihin natin, masyadong exaggerated yung yung pagkaka-define ng victory sa verse na yan. No, kapatid. Because there are many accounts, okay? Sabi dito, the promise of God are not exaggerated, they are true in our lives. Totoo po yun. Because there are many accounts in the Bible, even in the Old Testament, na kung saan mayroong mga nakipaglaban na mag-isa, ngunit nakatalo po sila ng napakarami pong mga kalaban. Okay? So, pag-usapan po natin yan. Sabi dito, if we walk according to His commandments, we will see how God will give us victory over all our enemies around us. Kapag tayo daw po ay lumakad ayon sa panuntunan ng Diyos, kapatid, iginagarantiya po ng Panginoon
na tayo daw po ay magtatagumpay laban sa ating pong mga kalaban. And ito po yung example. In 2 Samuel chapter 23, we can read about the mighty warrior of David. Okay? Who made history through his battles. 3 mighty men of David. So sino po nakabasa na po dito sa book po ng 2 Samuel chapter 23? Anyone? Wala pa? Nalungkot naman ako. But for sure, no, nahihiya lang kayo siguro na magtaas ng kamay. I do believe na nabasa na po natin ito. Because kung ako siguro director ng, sabihin na natin na pelikula, gusto kong gawa ng istorya to eh. Okay? Gusto ko na kung saan itong pangyayari na ito sa 2 Samuel ay mai-record o isa pelikula. Bakit ikamo? Sapagkat masasabi natin na, wow, amazing na matatawag na yung mga general ni David ay merong kakaibang mga istorya. So, if you have time, no, basahin nyo na lamang po. Wala po tayong time para po basahin po yung whole chapter ng 23 sapagkat medyo mahaba po ito. Pero babanggitin ko na lamang po yung 3 mighty men ni David na kung saan gumawa ng kakaibang istorya. Number 1 po dito, si Josheb-Basshebet. Hoping tama po yung aking pong pagkaka-pronounce, ano po. Sapagkat ito pong character na ito, na si Josheb, ay pumatay po ng 800 soldier sa pamamagitan po ng sibat. So, wala pa akong napapanood na pelikula na gumawa nito. Actually, sa mga cartoons, meron po. Okay? Pero, kakaiba, sapagkat ito is recorded in the Bible. At alam naman po natin na ang Bible po, hindi po ito katang-isip lamang. Totoo pong nangyari po ito. At ito pong tao na ito, yung isa sa mga general ni David, merong isang pangyayari sa labanan between Palestine and the Israelites people na kung saan nagsipagtakbuhan po yung kanya pong mga kalaban sa takot. And then, ito pong matapang na general na ito ay tumayo po sa harapan po ng mga kalaban at ipinagtanggol po yung bayan ng Diyos sa pamamagitan ng isang sibat. At take note, in that battle, nakapatay po siya ng 800 na katao. Amazing, hindi po ba? And I do believe na hindi po ito sa pamamagitan ng sarili niya pong lakas. Marahil itong tao na ito, habang siya po ay nakatayo doon, kaharap yung napakarami pong kalaban, naalala niya yung sinasabi sa book ng Leviticus, na kung kayo'y susunod sa akin, kaya ninyong talunin yung hundreds na mga kalaban po ninyo. Kaya itong si Josheb, meron siyang lakas ng loob na humarap sa kalaban at hindi siya binigo ng Diyos. Pangalawa sa mga karakter ay si Eleazar at ang pangatlo naman po ay si Shammah. Na ang dalawang ito, pareho kasi sila ng kanilang pong istorya na kung saan si Eleazar tumayo din po at ipinagtanggol yung bayan ng Diyos kahit mag-isa lang po siya. And according to the account, wala man nabanggit na numero kung ilan yung napatay niya. Pero sabi sa Bible, napakaraming napatay nitong mga taong ito kahit sila po yung nag-iisa lang. So, anong nais kong patungkulan mga kapatid? Kapag ang Diyos po mayroon pong ipinangako sa atin, pag may nabasa po tayo sa Bible, hindi po natin dapat isipin to na kathang-isip lamang. Totoo ang pangako ng Panginoon, may katotohanan ito at mayroong kaganapan ito na magaganap sa buhay natin kung tayo po ay lalakad ayon sa kanya pong panuntunan. Ba? Kung tayo po ay susunod sa kalooban ng Panginoon, magagawa natin mga kapatid na malampasan anuman po yung mga pagsubok. Okay? Hindi man siya literally, physically na digmaan. Ngunit sa another form, marami tayong mga digmaan na po pwedeng kaharapin. Marami tayong mga laban na kinakaharap sa bawat araw, ngunit tapat ang Diyos na nangako sa iyo na magagawa mong malampasan
na matalunin kung ano man yung mga bagay na ito, kapatid. Kaya nga sa panahon na tayo po'y pinanghihinaan o sa mga panahon na tayo po'y kumakaharap, anumang klaseng pagsubok yan, kapatid, tandaan mo na isang pangako lang ng Diyos ang kailangan mong panghawakan para makasurvive at para malampasan kung ano man yung sinasabi kung ano man yung mga pagsubok na atin pong nai-encounter. We can overcome many battles if we remain and follow God's will. No one among us can be defeated because His promise is true. Amen po ba? Totoo po ang pangako ng Panginoon. And always remember this in the book of Romans chapter 8 verse 31. Ang sabi dito ni Paul, if God is with us, who can stand against us? Kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang laban sa atin? Okay? Kung ang Diyos ay kasama natin, kapatid, anong laban ni Satan? Anong laban ng mundong ito sa atin? Alam niyo po, tayo po sa kasalukuyan, marami po tayong kinakaharap ng mga pagsubok. Nagkakangitian tayo madalas pag tayo nagkakasalubong, pag tayo nagkukwentuhan. Pero pag tinanong natin ng isa't isa kung ano yung mga personal nating battle, I do believe na lahat po tayo, meron po tayong masasabi. Ano man ang estado mo sa buhay, magulang ka man, young people ka man, still, meron tayong mga bagay na pinagdaraanan. Ngunit, iisa ang Diyos na nagbigay po sa atin ng pangako, na hindi niya tayo iiwan, na kapag kasama natin ang Diyos, mga kapatid, walang pagsubok na makagagapi sa atin, walang anumang laban ang hindi po natin kayang pagtagumpayan. So sabi po dito sa ating pong teaching point number 2, victory in finances. Isa sa mga pangako ng Panginoon dito sa book ng Leviticus chapter 26 ay ang tagumpay pagdating po sa pananalapi. Ang sarap pong pag-usapan nito, no? Kasi dapat ma-remind po tayo, mga kapatid, kung ano yung ipinangako ng Diyos sa area ng buhay na ito, sa kasalukuyan po natin, sapagkat ito po'y napakahalaga. Sabi sa verse 9, same chapter, same book natin pong pinag-uusapan, pagpapalain ko kayo, kayo'y uunlad at darami. Patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra at tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong aanihin, ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong ani. So try to imagine this. Of course, noong Old Testament kasi, hindi naman, wala naman silang ginagamit na pera noon eh. Kundi ang kanila pong basihan, ang kanila pong blessing, ay sa dami po ng kanila pong mga ani. At every time na sila po nag-aani ng trigo, meron silang tinatawag na barn of course, no? Doon nila inilalagay yung kanila pong mga ani. And sabi doon sa description sa Bible, para po maunawaan natin kung ano pong pagpapala ang nais ng Diyos para sa atin na bunga ng ating pong pagsunod, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia, hindi pa nauubos yung inyong stock, tatanggalin nyo na iyon dahil meron ng bagong parating. Huwag kayo masyadong tumingin sa akin, hindi pa ako mamimigay ng grocery mamaya. Pero gusto ko na kung saan mag-sink in ito sa heart and mind natin kung ano yung desire ni Lord para sa iyo, kapatid. Okay? Desire ng Panginoon na pagpalain ka. Desire ng Panginoon na maranasan mo yung abundant life. Okay? Nga lamang, meron pong kondisyones. At ang condition, dapat tayong sumunod sa ipinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Make it sure that every day ng buhay mo, nandoon ka, nakaapak ka sa daan na inilaan sa iyo ng Diyos at lumalakad ka according to His will and purpose. Obeying God's commandments will bring blessing into our lives. Sabi dito, hindi tayo mangungutang, sa halip tayo ang magpapautang. Yun yung sinasabi po ng Bible. Ang sarap pakinggan para sa lahat ng mga may utang sa ngayon. Okay? Lord, gusto kong i-claim yan. Diba? Sino dito may mga utang? Huwag nyo na itaas ang kamay. Okay? Alam na ni Lord yan. Pero ang Panginoon may promise sa iyo, kapatid. Diba? Ang Israelites po, they are chosen nation.
Okay? Apple of the eye ng Panginoon. In the same manner, in spiritually speaking, of course, wala tayo sa bloodline ng mga Jews, di ba, ng mga Hudyo. But dahil sa pagtanggap natin kay Jesus Christ, tayo po'y inari na kanya pong bayan. At dahil sa tayo po'y bayan ng Panginoon, isa po tayo sa nakareceive po ng pagpapala sa plano ng Panginoon na tayo po ay patuloy po na samahan at patuloy po na pagpalain. Okay? So, sabi po dito sa book po ng Deuteronomy, chapter 28, verse 12, "The Lord will open to you His good treasury, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hands. And you shall lend to many nations, but you shall not borrow." Yun po yung promise po ng Panginoon. Tayo, iba-iba po tayo ng mga source of income. Some of us here, mayroong business. Some of us here na nasa isang company o whatever na kung saan ginagawa po ng Panginoon na source of income po natin. Ang Panginoon po ay marami pong kapamaraanan upang tayo po ay pagpalain, mga kapatid. Okay? At po pwedeng i-triple ni Lord kung ano man yung blessing na meron ka sa kasalukuyan. Please don't get me wrong, kapatid. Because when we talk about blessing, marami pong mga mukha yan. Iba-iba po ang paraan po ng pagpapala o iba-iba po yung blessing sa buhay po natin. But specifically speaking, dito po sa pinag-uusapan natin dito, even sa financial natin, kapatid, ang Diyos meron pong magagawa upang tayo po ay bless, sapagkat nais po ng Panginoon na tayo po ay gamitin at maging magandang ehemplo tayo sa ating pong mga paligid. Okay? Ang nais ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagpapala na meron tayo, makasunod po tayo sa Kanya pong kalooban at maging kabahagi tayo sa napakagandang plano niya na nais na mangyari sa mundo pong ito. So, ito po yung nais po ng Panginoon, mga kapatid. From the very beginning, God's original plan was to bring His people to a place full of blessings. Kaya nga hindi po inalaw ng Panginoon na manatili po ang mga Israelites people sa Egypt. Okay? Naalala ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham na ang iyong lahi ay aking pararamihin at dadalhin ko sila sa isang lugar flowing with milk and honey. Isang lugar ng pagpapala. So from being slave, inilabas ng Diyos yung kanya pong bayan sa pamamagitan po ng pangunguna ni Moses. Sila po ay naglakbay sa gitna ng disyerto upang ihatid sa bayan, sa lugar na ipinangako sa kanila ng Panginoon. In the same manner, mga kapatid, ganun din naman yung nais niya na mapangyari sa atin. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay patuloy po na umunlad sa maraming bagay. Ang nais po ng Panginoon na sa pamamagitan ng ating pong pagsunod, maranasan po natin ang pagpapala in terms of financial, sa pamamagitan po ng ating pong pananalapi, sa pamamagitan po ng source of income na meron po tayo, nais ng Panginoon na tayo po ay patuloy po na pagpalain. God is the source of all our needs. If we continue to follow Him, how can we lack anything? Sa patuloy po natin pagsunod sa Panginoon, paano po tayo magkukulang? Remember, ang mga Israelites people in the midst of wilderness, hindi sila nagtatanim, wala silang anumang pinagkakakitaan, but in 40 years, ni minsan, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Every time na sila po'y humihingi ng pagkain, bumababa mula sa kalangitan ang mana. Dumarating yung mga pugo. Hindi sila kailanman pinabayaan ng Panginoon, kapatid. In the same manner, sa buhay po natin nowadays, sa panahon pong ito, nais din po tayong samahan at pagpalain po ng Panginoon, bunga ng pagsunod natin sa Kanya pong kalooban. Remember His promise in the book of John, chapter 15, verse 7 to 8. Diba? Sabi po dito sa John, chapter 15, verse 7 to 8. I love this verse, and this is one of my favorite. Sabi po dito, kung nananatili kayo sa akin, at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad ito para sa inyo. Para sa inyo. Napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga at sa gayo'y kayo'y magiging mga alagad ko. So iginarantiya ng Panginoon na kapag tayo daw po'y manatili sa Kanya, meaning nag-o-obey,
Meaning, isinasapabuhay ang kanyang salita. Kapag tayo daw po'y manatili sa Kanya, hingin daw po natin anuman daw pong ating maibigan at ito po'y ipagkakaloob para sa bawat isa sa atin. Okay? Kung sisilipin mo sa malalim na pagtingin, kapatid, hindi lang naman ito tumutukoy sa panalangin natin na, Lord, bigyan mo ako ng 6 na numero, 6 combination. Patamahin mo ako sa loto. Hindi po ganun ang nais po ipakahulugan ng salita na ito. Sapagkat ito po yung sinasabi po ng Panginoon. Kapag ang salita daw po ng Diyos ay manatili sa buhay natin at tayo daw po ay manatili sa Kanya, okay? Hingin natin ang anumang ating maibigan. Na nangangahulugan ito na kapag tayo po ay nakatune in kay Lord, at kapag si Lord po ay nananahan sa mga buhay po natin, kapag iniibig po natin yung Kanya pong salita, ang kalooban ng Diyos ang siya natin sinusunod. Hindi ito yung mga bagay na makalaman. Hindi ito yung mga dinidesire ng flesh na meron ka, kapatid. Meaning to say, yung pag-iisip mo, yung goal mo, yung bagay na nais mo mapangyari ay kung ano yung nais mapangyari ng Diyos para sa iyo, kapatid. Kaya nga sinabi niya, hingin ninyo anumang inyong maibigan kasi nga, will ni Lord yung bagay na hihingin mo. Nakukuha po ba natin? Dahil sa pananatili natin sa Panginoon. At yun yung best life na nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Alam niyo po sa nangyayari ngayon sa mundo, kanino pa ba tayo lalapit, didikit? Diba? Kanino pa ba tayo magtitiwala? Kanino pa ba natin ipagkakatubili yung ating buhay? Wala nang iba kundi sa Diyos. Siya lang yung nangako na Kanya pong tinupad. Marami pong nangako na napako. Pero kailanman ang Panginoon nung siya po'y nangako, siya po yung pinako para matupad yung Kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po, napakabuti sa buhay natin at hindi kailanman siya naghangad ng mga negatibong bagay para sa Kanyang mga anak. Ang nais niya makita, maranasan ng Kanyang mga anak, yung pagpapala, bunga ng ating pong pagsunod sa ating pong Panginoon. For the last teaching point, mga kapatid, sabi dito, victory through His presence. Victory through His presence. Sabi sa verse 11 to 13, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto. Pinalaya ko na kayo kaya wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Okay? Ipinangako niya yung kanyang pananatili sa ating pong kalagitnaan. Gaano nga ba natin to nauunawaan at gaano nga ba natin to pinapahalagahan? Ang pananatili ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid, ang pinaka-importanting bagay na po pwede po nating maranasan. Okay? Ito yung isang bagay na hindi dapat na mawala sa bawat isa sa atin. Sapagkat ano tayo kung wala ang Diyos? Ang Diyos ay Diyos kahit wala ang tao. Ngunit ano ang tao kung wala ang Diyos sa kanyang buhay? Ngunit nasasadlak ang marami sa atin sapagkat kahit sa halip na unahin natin ang kapakanan ng Diyos o ang relasyon natin sa Diyos, tayo ay nadadarang ng mga bagay na makamundo, bagay na naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Ipinangako ng Diyos, mga anak, sasamahan ko kayo. Tatayo ako sa inyong kalagitnaan, mananatili ako sa inyo, yung presensya ko ay mananahan sa inyong mga buhay. And because of that promise, iginagarantiya na ng Panginoon, no matter what happen, ang mangyari sa mundong ito, kapatid, ligtas ka. May pagpapala ang Diyos para sa iyo. Kaya nga dapat makita natin ito, Lord, ano pa nga ba ang hahanapin ko kung naririyan ka na? Naalala ko minsan sa book ng John, nung minsan ang Panginoon po ay nagsaysay ng mga malalalim na bagay tungkol sa kanyang sarili sa harap po ng mga Hudyo na nasa paligid niya. Sabi ng Panginoong Hesus, liban na kainin ninyo ang aking laman.
Liban na inumin ninyo ang aking dugo, hindi kayo magkakaroon ng kaligtasan at hindi nyo mainihirit ang kingdom ng Panginoon. Aba, magmula nung sinabi niyo yun na marami nagsipag-alisan. Tapos tinignan niyo yung kanyang mga disciple. Kayo rin ba? Aalis din ba kayo? Pero ang ganda ng statement ni Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw ang pinagmumulan ng buhay. In-acknowledge ni Pedro kung anong halaga, importansya ni Jesus sa kanyang buhay. Na kung si Jesucristo ang nagbibigay ng buhay, bakit pa ako lalayo? Kung si Jesucristo ang source ng buhay, ng everything na meron ako, bakit pa ako lalayo? Kaya nga, as I said, kung meron man tayong isang bagay na dapat po na panatilihin sa buhay natin, yun po ay ang presensya ng Diyos. Panatilihin mo ang iyong sarili sa presensya ng Diyos. Sapagkat anuman ang mangyari, kapatid, sa mundo pong ito, nakatitiyak ka na meron kang protection buhat sa Kanya. Sabi dito, ano kaya tayo kung ang Diyos ay kasama natin araw-araw sa lahat ng ating gagawin? No? Naisip na po ba natin yon? Kung ang Diyos po, nararanasan natin sa bawat araw, kung ang presensya ng Diyos po ay kasama po natin sa lahat ng ating pong gagawin, anong buhay kaya ang naghihintay sa atin? So sana mag-sink in ito, mga kapatid, sa puso't isipan po natin. People often rely on their own abilities, strategies, and strength to succeed. But the true key to success is having God with us. Hindi sa pamamagitan ng diskarte na meron ka, kapatid, kung bakit ka nagtatagumpay. Kung ano mang pagpapala sa tingin mo na meron ka sa oras na ito, kapatid, hindi yan dahil sa diskarte na meron ka. Hindi yan sa kung anong trabaho meron ka. Isang patunay lang yan ng kahabagan ng Diyos sa buhay mo. Na dapat mong ipagmalaki, sabi nga ni Prophet Jeremiah, kung meron man akong isang bagay na dapat ipagmalaki, o ang tao na dapat niya ipagmalaki, hindi yung wealth, hindi yung popularity, kundi ang pagkakaroon niya ng Diyos sa kanya pong buhay. Tama po ba? Na kung meron man tayong dapat ipagmalaki sa mundong ito, Lord, kung meron man akong dapat na iangat, yun ay dahil sa iyo. Kung meron man akong dapat na, kumbaga, ipagyabang sa mga taong nasa paligid ko, yun ay pagkakaroon ko ng Kristo sa aking buhay. Dahil alam mo na wala tayong magagawang anuman, liban ang Diyos, kahabagan po tayo. At dahil sa pananatili ng Diyos sa buhay po natin na Kanyang ipinangako sa atin, kung tayo po isusunod sa Kanyang kalooban, mga kapatid, makatitiyak po tayo ng pagpapala buhat po sa Kanya. If we continue to obey His commandments, we can be assured that God will remain with us. If God is with us at all times, we are guaranteed success in everything we do. Okay? If we remember the story about Joseph, remember, in the book of Genesis, chapter 34, beginning verse 34, nakita po natin kung paano sinamahan ng Diyos si Joseph. At ang ganda ng istorya, sapagkat lahat ng kanya pong gagawin, nagtatagumpay. May pagpapala. Kahit nandoon siya sa tahanan ng mga kalaban niya, ng umaalipin sa kanya, still, dahil siya'y naroroon, kasama niya yung pagpapala buhat sa Panginoon. Okay? So, ang saya nun, kapatid. Anong nais kong patungkulan? Yung kasangkapanin ka ng Diyos sa mga tao na sa paligid mo na hindi naman deserve pagpalain, pero dahil sa naroroon ka, dahil ang presensya ng Diyos ay nasa sa iyo, hagip sila ng pagpapala ng Panginoon, hindi lamang ikaw. Diba? Marami sa atin po, mga unbeliever pa yung mga family member natin. Yung mga kasama po natin sa buhay. Pero alam mo ba, kapatid, dahil sa pagsama sa iyo ng Diyos, meron ding favor ang Diyos para sa kanila. Okay? Hindi sila mananampalataya. Pero dahil sa pag-obey mo sa Panginoon, hindi lamang ikaw ang pinagpapala ng Diyos, maging sila man. If we remember the story about Abraham, nung tinawag ng Diyos si Abraham, pinangakuan siya na siya'y pagpapalain. So nung siya'y umalis sa kanya puntahanan para pumunta sa isang lugar na itinuro sa kanya ng Panginoon, isinama niya si Lot. At sa kanila pong paglalakbay, hindi lamang naman po si Abraham ang pinagpala ng Diyos, even si Lot.
Hindi naman si Lot ang nakareceive ng blessing or ng promise from the Lord. Pero dahil kasama niya o dumidikit siya kay Abraham, maging siya man ay natitilamsikan din po ng pagpapala. Ganoon din naman sa buhay po natin mga kapatid. May mga favor na dumarating sa family natin even though that they are not Christian or they are not believers. Pero dahil sa iyo kapatid, dahil sa sinasamahan ka ng Panginoon, may pagpapala na dumarating sa kanilang buhay. And another thing, no work of Satan can endure in God's presence. Dahil sa sinasamahan ka ng Panginoon kapatid, any works of the enemy kapatid ay hindi pa magpa-prosper dahil nandoon yung protection ng Diyos sa buhay mo. Okay? You can only be free from worry and problems if you remain in the presence of God. And you can only stay in God's presence if you continue to follow His will. So again, kung ate pong babalikan, kung ate pong isasama rin kapatid, yung mga pagpapala na ating pong pinag-uusapan sa lahat ng area, actually napakaraming area pa niya ng buhay po natin, ang sikreto kapatid ay ang pananatili sa kalooban ng Panginoon. Ang sekreto ng isang matagumpay na buhay is ang samahan ka ng Diyos at manatili ka sa presensya ng Diyos. Na dapat sa bawat araw, atin po itong iniiyak sa Panginoon sa ating pong pananalangin na, Lord, tulungan mo ko na manatili sa iyo at manatili po kayo sa amin. Sapagkat ano nga ba ang magagawa natin kapatid kung hindi tayo sasamahan ng Diyos? As I said, hindi sa kung anumang galing na meron ka, hindi sa kung anumang talino ang meron ka, kundi dahil sa kahabagan ng Diyos na sumasama sa iyo. So iginigiit ng Diyos sa book ng Leviticus sa kanyang mga lingkod, sa kanyang bayan, gawin ninyo ito. Pag ginawa ninyo ito, ito ang mangyayari sa inyo. Actually, pag binasa po natin yung whole chapter ng book of Leviticus chapter 23, ang kasunod po nito ay ang curse na po pwedeng ma-receive ng mga Israelites. Kung sa first verse ng chapter 26, makikita natin, mababasa po natin doon yung mga pagpapala. Pag ipinagpatuloy mo yung pagbabasa ng chapter 26, kapatid, ng book of Leviticus, ang kasunod nun, yung mga curse na po pwedeng ma-experience ng mga Israelites people. At you know what? Pag tiningnan mo, simple lang naman ang sinasabi ng Diyos pag kayo'y tumalikod sa akin, pag nag-disobey kayo sa aking batas, lahat ng mga pagpapalang ipinangako ko sa inyo, kabaliktaran nito yung mangyayari sa inyo. Okay? Kahit magpagdigma kayo sa isang, kung 100 kayong mga soldier at 5 lang yung kalaban ninyo, kaya kayong talunin ng 5 na iyon dahil wala ako sa inyo. So, lahat ng curse ay po pwedeng maranasan ng mga Israelites people dahil sa pagdidisobey nila sa Panginoon. Ngunit ayaw ng Diyos, mga kapatid, na ma-experience natin yon. Kaya nga, ang salita ng Diyos po ay meron pong kalayaan na ibinibigay sa bawat isa sa atin. At tayo po ang pipili ng buhay na gusto po natin. Pagpapala o sumpa. Pagsunod o pagtalikod. Pwede mong gawin yan, kapatid. Of course, lahat tayo, hindi tayo nilikhang robot. May kalayaan tayo na magpasya ukol sa ating mga sarili. Ngunit ano man ang magiging pasya natin, kapatid, okay? Nasa sa iyo yan. Ngunit ang Diyos po ay naglalatag ng nais niya, ng laman ng kanyang puso sa atin. Na nais niya na ito'y mapangyari kung gagawin natin yung kanya pong kalooban. For our conclusion, sabi dito, there is no other way for us to succeed and be blessed except by continually following God's will. When you know that only God can give us victory, obeying His will becomes easier. Okay? So again, mga kapatid, patuloy po tayo na lumakad ayon sa panuntunan ng Diyos. Patuloy po nating i-embrace. Yakapin po natin yung nais po ng Diyos sa buhay natin. Sometimes, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Pero hindi mo naman kinakailangan maunawaan ang lahat ng bagay. Sapagkat kapag sinabi ng Diyos, anak, sumunod ka lang, sumunod lang tayo. Kahit nahihirapan tayo. Dahil sa pagsunod naman natin sa Panginoon, in reality,
hindi naman lagi tayong komportable. But the good thing is, alam mo sa iyong sarili na nasa center will ka pa rin ng Panginoon. At alam mo kung ano ang magiging ending ng istorya ng buhay mo. Kailanman ang Diyos hindi nagpabaya. Ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin, maging masagana tayo at maranasan natin yung pagpapala na nagmumula sa Kanya. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Hayaan po natin ang Diyos po'y maitaas po natin sa ating pong kalagitnaan, mga kapatid. Hayaan po natin na ma-appreciate natin yung Kanya pong salita sa oras na ito. I-claim po natin na Lord, sa oras na ito, kung ano man yung mga bagay na ipinangako mo sa akin, magkakaroon ito ng kaganapan. Dahil ikaw ang siyang nangako. Maraming pangako ang Diyos, kapatid, sa buhay mo. Alam ko, personally, ang Diyos po, meron pong sinabi sa iyo. Merong binitawang pangako. Marahil ang ilan sa atin po dito, pinangahawakan na natin ito at nararanasan na natin. Ngunit nais ng Panginoon na i-refresh yung Kanyang promise sa bawat isa sa atin. At hayaan po natin na pasalamatan natin ang Panginoon sa ating pong kalagitnaan. Hayaan po natin ang Diyos po ay maluwalhati, maparangalan at patuloy po na maitaas. Oh, hallelujah. Let us close our eyes. Damhin natin sa oras na ito yung presensya ng Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanya pong mga pangako. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng pabor na Kanya pong ibinigay sa atin. Kapatid, sa oras na ito, nais ng Panginoon na muli mong maranasan at muling ma-remind ka sa kung ano man yung mga bagay na ipinangako niya sa iyo. Oh, hallelujah. Tayo po umawit sa Panginoon. Hayaan po natin ang Diyos ay maitaas po natin sa ating pong kalagitnaan. Hallelujah, Jesus. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman.
dakilang Diyos, narito ang iyong bayan, Panginoon. Iyo pong nababatid, Panginoon, ang kahinaan na meron kami. Ngunit salamat, Panginoong Jesus, sa iyong mga pangakong binitawan, Panginoon. Ang mga pananalitang ito, O Diyos, ay amin pong itinatago sa amin pong mga puso. Tulungan niyo po kami't bigyan ng kalakasan na ito po, O Diyos, ay amin pong maisapamuhay. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang iyong bayan at dalangin ko, Ama, sa oras na ito, na patuloy, Lord God, samahan niyo po kami, Lord God, sa paglakad ayon sa iyo pong panuntunan sapagkat sa sariling saganang amin, Panginoon, hindi po namin ito magagawa. Kung kaya naman akin po idinadalangin, O Diyos, ang kalakasan nagmumula po sa iyo, na patuloy mong iparanas sa amin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang pagpapala na iyo pong ipinangako ay maranasan ng bawat isa sa amin. Buksan niyo po, Panginoon, ang durungawan ng kalangitan at ibuhos niyo po ang masaganang pagpapala sang-ayon, Lord God, sa iyo pong kalooban. Ama, magmula sa oras na ito, amin po, Lord God, isinusurrender sa iyo, Lord God, ang aming buhay at hayaan niyo po, Panginoon, ang paghahari mo, Panginoon, ay patuloy po naming maranasan. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.